Hello sa inyong lahat. Magandang araw. Andito na naman po ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibago na namang kwento na ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Hello po, kumusta? Kayo po ba ay nasa mabuting kalagayan o nasa masalimuot na sitwasyon? Nako, kung nasaan man kayo ngayon, huwag niyong kalimutang manalangin sa Diyos para nang sa ganon ay gabayan kayo sa bawat hakbang na inyong gagawin para mapabuti ang inyong buhay. Pero nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga nag-comments, sa lahat ng mga nag-like at nag-share, at syempre sa lahat ng mga bago nating subscribers. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-click ninyo ng subscribe, pag-click ng notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating maa-upload. Hello po pala kay Alona Oning from Panabo Polymedic Hospital Incorporated. Palagi raw silang nakikinig sa atin. And hello din kay Jessa Himor. Maraming salamat. Maraming salamat din kay Maria Fe Herodias from Quezon City. And sa mga Garbo sa Ormoc. Garbo siguro yung apelyido. Hi kay Janjan Malinaw. And of course, hello din kay Jasmine Magbanwa. Hello sa Twin Med Marketing sa Marikina, especially to Ronaldin, Roslyn, Maria Isabel, Ate Raquel, Ate Daisy, Allen, Karina, and sa mga peace worker namin na si Cherry, Joy, Jaja, Belia, and Yesha. Maraming salamat po sa inyo. Chini Vicentino, maraming thank you. Hello po sa mga taga-Riyadh. And syempre salamat din kay Maxwell or Maxwella Modial. Ayun, maraming salamat. Edeline Bunga Grodillas ng Antipolo City. Happy birthday. Ayan, hello din kay Alvin Figuracion. Hello kay Maribel. Salamat sa inyo. Happy anniversary daw sa kanilang dalawa. Thank you so much. And of course, hello din sa mga nagpapa-shoutout na mga kasamahan nila si Rich Jean Garments. Maraming salamat po. And from Lowy Kapas Tarlac. Maraming salamat sa inyo. Piliang Angel, thank you very much. Hello din kay Rodeline Valeriano. Maraming salamat sa iyo. Kaprobinsyanong Pinoy sa Japan. Maraming thank you. And sa lahat ng mga OFWs natin dyan sa may Japan. And sa mga taga-Zambales, maraming salamat. Lorna Manza, thank you. And maraming salamat din sa lahat ng mga nakikinig over there at Hong Kong. And syempre, Happy Valentine's Day! Naku, Valentine's Day pala ngayon. Kayo po ba ay may mga date? Naku, sana all may date. Sana all may ka-Valentines. Hello po sa inyo. Maji Tagawada, maraming salamat. Mayet daw, si Mayet pala ito. Happy Valentine's Day daw kay Gilbert Cancio. Ayan, Giling Sheila, maraming salamat. Sheila, maraming salamat. And happy 9th birthday, last Sunday daw, sa anak niyang si Crystal. Hello po kay Ukim Bonbon Long Berto na malakas raw kumain ng lechon. Sino ba naman ang mahinang kumain ng lechon? Yun lang naman sigurong nagkakaalta presyon na, 'di ba? Tayo naman pag may lechon, naku. Panis lahat ng ulam. Lechon ang inuuna. Hello kay Jamie Rodriguez. Maraming salamat. Hello sa mga taga-Kuwait. Happy birthday po kay Leslie Villanueva. Happy birthday, Leslie. Hello kay Eric Gomez. Maraming salamat. And maraming salamat din kay Glenda Borhal. Tama po ba? And Mila Imperial, thank you so much. Hello daw po sa partner ni Piliang Angel na si Nashi Lopez ng Lumboy, Nueva Ecija. Hello po, maraming salamat sa inyo. Marilyn Castillo, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din kay Antonio Villanueva. Marilo Manligues, maraming salamat. Ferilyn Villacruzes, maraming thank you. Miss J, salamat sa iyo. Salamat din sa mga taga Curacao ngayon. Ayun, hello kay Eugene Sanchez. Ayun, galing kay Maricel Sanchez. See you soon daw. Happy Valentine's. Nako naman, nagha-heart ang mga mukha at ang mga mata ng ating mga commenters ngayong araw na ito. Kasi nga, Valentine's Day nga pala. Naku, sino bang kasama mo sa Valentine's Day mo ngayon? Naway masaya ang puso mo. Kung hindi naman,
Better luck next time. Sabi nga ni Miley Cyrus, I can buy myself flowers. Ayaw lang sa Valentine's ha. Wag lang muna sa Valentine's kasi mahal yung flowers kapag Valentine's, 'di ba? Naku, wag na nating patagalin. Kayo po ba, meron po ba kayong desisyon sa buhay niyo na labis-labis niyong pinagsisisihan? Isang desisyon na nakapagpabago ng inyong buong buhay na sana ay hindi na lang nangyari. Sana ay hindi niyo na lang ginawa. Naku, ating pakinggan ang letter mula kay Leon dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Malalaman mo lang daw ang halaga ng isang bagay o ng isang tao sa buhay mo kapag ito ay nawala na sa'yo. Tsaka mo lang daw makikita kung anong meron ka kung nakikita mo na itong hawak-hawak na ng iba. Paano nga ba mababawi ang taong minsan mo nang hawak pero dahil sa isang maling desisyon ay sinukuan ka na? Dear Mama Mia, may desisyon ka na bang nagawa na habang buhay mong pinagsisisihan? Yung desisyong habang buhay na tatatak sa isipan mo bilang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo sa iyong buhay. Ako kasi, oo. Marami akong mga pagkakamali, Mama Mia. Pero may isang tumatak sa akin na alam ko na panghabang buhay ko ng pagsisisihan. Kung mabibigyan lamang sana ako ng pagkakataon na maitama ang lahat, ay gagawin ko, Mama Mia. Ibibigay ko kung ano ang magiging kapalit para lang sa isa pang pagkakataon na yon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Leon, 36 years old at single. Single ako by choice, Mama Mia, dahil ito po ang naging parusa ko sa aking sarili dahil sa malaking pagkakamali ko noon. Hindi ko alam, Mama Mia, kung magkakaroon pa ako ng chance na magkaroon ng sarili kong pamilya. Aaminin ko na umaasa pa rin naman ako. Ang totoo niyan, kahit medyo nasasanay na akong mag-isa, ay nalulungkot pa rin ako, Mama Mia. Oo, komportable naman ang buhay ko, pero hindi naman ako masaya. Sa tuwing uuwi ako sa bahay ko, doon ko nararamdaman ang matinding kalungkutan. Doon ko naririnig ang katahimikan ng aking buhay. Mama Mia, napakalungkot mabuhay ng mag-isa. Walang asawang naghihintay at walang mga anak na nag-iingay. Hindi naman talaga ako mag-isa noon, pero dahil sa malaking kagaguhang nagawa ko, ay nawala ang mga taong ibinigay sana ng Diyos para sa akin. Pinilit ko na mga ayusin muli, Mama Mia, pero siguro napagod na rin siya sa akin. Napagod siya sa kakahintay sa akin na magbago. Napagod siya sa kakaasang siya ang pipiliin ko. Mama Mia, para inyong maintindihan ang aking kwento ay uumpisahan ko ang lahat nung makilala ko ang babaeng nagmahal sa akin nang higit pa sa pagmamahal niya sa sarili niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Martina. 18 years old lang siya noon at ako naman ay 23 years old nung magkakilala kami. Ipinakilala kami ng aking pinsang buo na kaibigan din niya. Simula noon, Mama Mia, ay napapansin ko na ang madalas na pagpapapansin sa akin ni Martina. Maganda naman si Martina at mabait din. Pero nung mga panahon na yun kasi ay may babae na akong napupusuan. Si Elizabeth. Siya ang babaeng minamahal ko nung mga oras na yun. Maganda at maputi si Elizabeth, Mama Mia. Mga katangian na una ko talagang napansin sa kanya. Kaklase ko si Elizabeth nung high school at noon pa man ay gustong-gusto ko na siya. Yun nga lang, Mama Mia, hindi naman ako ang type ni Elizabeth. Hanggang kaibigan lang ang tingin niya sa akin. Ang gusto kasi niya, Mama Mia, ay yung mga lalaking kung tawagin nila ay boy next door ang beauty. Hindi naman sa pangit ako, pero alam ko din na hindi ako kasing gwapo ng kaibigan kong si Gab.
Oo, Mama Mia. Ang napupusuan at nagugustuhan noon ng babaeng gusto ko ay si Gab, ang matalik kong kaibigan. Sa totoo lang ay masaya ako na si Gab ang gusto ni Elizabeth. Hindi dahil bagay talaga sila sa itsura, kundi alam ko kasi Mama Mia na hindi rin siya type ni Gab. Sabihin na natin na kahit magkaibigan kami ni Gab ay magkaiba naman ang gusto namin sa isang babae. Pare, alam mo ba? Ang swerte mo talaga sa babae, no? Sa lahat ng lalaki sa campus, ikaw pa talaga ang nagustuhan ni Elizabeth. Minsang sabi ng isa pa naming kaibigan kay Gab nung nag-uusap-usap kami. Talaga? Parang hindi naman. At isa pa, hindi naman ako interesado kay Elizabeth. May iba akong gusto. Agad na sagot ni Gab. Talaga? Bakit naman ayaw mo kay Elizabeth? Maganda na, maputi at saka sexy pa. Matalino din naman siya, so anong kulang? Pagtatanong ko noon kay Gab. Oo, maganda siya, sexy at maputi. Pero ayoko kasi sa mga babaeng liberated. Diretsahang sagot ni Gab sa akin. Aaminin ko Mama Mia na liberated naman talaga si Elizabeth. Kaya nga siya sikat sa school eh. Dahil bukod sa maganda siya ay liberated din. Mga bagay na type ko sa isang babae. Natawa na lang ako sa dahilan niya Mama Mia dahil nakita ko talaga ang pagkakaiba naming dalawa ni Gab. Hindi din naman lingid sa kaalaman niya na gusto ko si Elizabeth. Pero kinausap ko pa din siya na susubukan kong ligawan si Elizabeth Mama Mia. Wala rin namang pagtutol noon si Gab. Nung una Mama Mia ay sobrang hirap dahil mailap sa akin si Elizabeth. Dahil nga hindi naman talaga ako ang gusto niya in the first place. Pero hindi ako sumuko Mama Mia. Umabot nga ako sa paggaya ng mga kilos ni Gab para lamang magustuhan niya ako. Bumili din ako ng mga gamit noon na alam kong magugustuhan ni Elizabeth. Hanggang sa ang mga efforts ko ay nag-paid off naman Mama Mia dahil isang araw ay napapayag ko din si Elizabeth sa isang date. At yun ay nasundan pa ng ilang beses na paglabas-labas naming dalawa ng kami lang. Mabuti din naman Mama Mia na nagkakilala talaga kami ni Elizabeth dahil lalo lang akong nai-in-love sa kanya nung mas nakikilala ko pa siya. Mabuti din naman siyang babae. Oo, liberated siya pero hindi naman masama ang ugali niya. Hindi nga lang siya kasing hinhin ni Martina. Mama Mia, nung sinagot ako ni Elizabeth, ayun po ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Hindi ko akalain na ang isang Diyosang kagaya niya, ang isang babaeng nasa pedestal kagaya niya ay magugustuhan ang isang lalaking katulad ko. Mama Mia, sa totoo lang, nung nagustuhan ako ni Elizabeth, pakiramdam ko ay para akong nanalo sa loto. Pakiramdam ko ay ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Ginawa ko ang lahat, Mama Mia, para lang makip ko ang relationship namin ni Elizabeth. Nagpakabait akong boyfriend. Lahat ng ayaw at gusto niya ay tinake note ko talaga, Mama Mia. Effort kong effort para hindi niya ako iwanan. Pero Mama Mia, hindi pala talaga assurance na kapag ginawa mo na ang lahat, kapag binigay mo na ang lahat, ay hindi kanya iiwan. Hindi pala assurance, Mama Mia, na kapag minahal mo siya ng tama, at kapag minahal mo siya sa paraang gusto niya, ay forever na siyang mapapasayo. Dahil hindi yun nangyari sa aming dalawa ni Elizabeth. Oo, Mama Mia. Naghiwalay din kaming dalawa dahil ipinagpalit ako ni Elizabeth sa iba. Ang masakit pa doon ay nagkaroon na sila ng relasyon bago pa niya ako hiniwalayan. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay nagmukha na pala akong kengkoy sa school nang hindi ko man lang nalalaman. Ang akala ko kasi noon, Mama Mia, ay tunay nang nahuhulog sa akin si Elizabeth
dahil sa ipinapakita ko sa kanyang kabaitan. Pero hindi pala yun ang totoong nangyayari. Dahil sa labis kong pagmamahal sa kanya, sa labis kong pagbibigay sa kanya ng kanyang mga gusto, ayun siguro ang dahilan kung bakit nagsawa siya sa akin. Kung bakit nagkaroon siya ng ibang karelasyon habang kami pang dalawa. Hindi ko alam noon na ako na pala ang pinag-uusapan ng lahat. Hanggang sa isang araw ay bigla na nga lang nagkipaghiwalay sa akin si Elizabeth. Beth, bakit naman ganito? Bakit mo naman ako iiwan? May nagawa ba akong mali? Leon, it's not you, it's me. Pasensya ka na ha. Nabobore na kasi ako sa relasyon natin eh. Pasensya ka na, Leon. May iba na akong gusto eh. Ayaw mo naman siguro, di ba? Na gawin kitang panakiputas o di kaya ay meron akong karelasyon habang tayo pang dalawa? Sabi niya na hindi mo talaga makikitaan ng pagsisisi ang kanyang mukha. Mama Mia, ang kanyang mga mata ay para bang nanghahamon pa. Halatang halata na ready siya sa kung ano man ang mangyari. Nakiusap ako sa kanya noon na huwag niya akong iwanan. Nakiusap ako sa kanya na dahan-dahanin na lang niya muna ang pang-iiwan sa akin. Pero sadyang desidido na siya, Mama Mia. Sadyang gustong-gusto na niyang kumuwala sa relasyon naming dalawa. Kaya in the end, ay wala na rin akong nagawa. In the end, Mama Mia, ay pinalaya ko na lang siya. Mama Mia, dahil sa sobrang sakit nang naranasan ko sa relasyon naming dalawa ni Elizabeth, ay hindi ko talaga alam noon kung papaano ba ang mag-move on. Hindi ko alam kung papaano ba magpatuloy sa buhay, lalo na pakiramdam ko talaga, Mama Mia, na ako lang naman ang pinag-uusapan ng lahat sa school. Ako lang ang kanilang pinagtatawanan. Meron pang mga ibang lalaking nagsasabi na napaka-ambisyoso ko kasi daw. Bakit si Elizabeth pa daw ang ginawa ko? Halatang halata naman na malayong malayo ang itsura ko at ang katayuan ko sa mga lalaking nababagay sa kanya. Masakit isipin yun, Mama Mia. Masakit isipin na kahit minamahal ko ng totoo si Elizabeth noon, ay marami palang mga tao na iba ang tingin sa relasyon namin. Na marami palang mga tao ang nagsasabing bulag si Elizabeth dahil ako ang pinili niya noon. At nung magkaroon na nga siya ng panibagong karelasyon na sa tingin ng mga tao ay nararapat sa kanya, ay doon ako mas nagmukhang kawawa. At para po matigilan ang pagiging kawawa ko, Mama Mia, ay pinatulan ko na ang babaeng nagkakagusto sa akin. Si Martina. Si Martina kasi kahit na mahinhin, Mama Mia, ay halatang halata mo naman na gustong gusto niya ako. Kasi sa tuwing pinapansin ko siya ay parang nagkukulay kamatis ang kaniyang mga pisngi. Hindi rin siya mapakali, Mama Mia, kapag nagsisimpleng hi lang ako sa kanya. Halatang halatang kinakabahan siya. Halatang halatang kahit sa mumunting pansin ay binibigay ko sa kanya ay kilig na siya. Kaya naman, Mama Mia, naisip ko noon na siguro nga ay meron talagang ibang nararamdaman sa akin si Martina. Hanggang sa niligawan ko na siya, Mama Mia. At ang panliligaw ko na yon ay hindi naman nabigo. Isang linggo lang, pagkatapos ko siyang ligawan ay agad niya akong sinagot. Mama Mia, walang ka-challenge si Martina. Halatang halatang patay na patay siya sa akin. Gustong gusto niya ako. Kaya naman naging madali sa akin na paglaruan ang kanyang damdamin. At para wag akong magmukhang kawawa sa harapan ni Elizabeth, ay ginawa ko talagang girlfriend si Martina. May mga nagsasabing buti na lang daw at si Martina ang pinili ko dahil bagay raw kami. Dapat daw ang mga katulad ni Martina ang dinidate ko at hindi ang mga katulad ni Elizabeth. Mama Mia, aaminin ko na kahit na kaming dalawa na ni Martina, kapag may nangyayari sa aming dalawa ay si Elizabeth po ang naiisip ko. Nung una ay ayaw pang pumayag ni Martina na may mangyari sa amin.
Ang sabi niya kasi Mama Mia ay nilalaan niya ang kanyang sarili sa lalaking kanyang mapapangasawa. Ang sabi niya sa akin ay tsaka na lang niya ibibigay sa akin ang kanyang pagkababae kapag siguradong sigurado na kaming dalawang magkakatuluyan. Nung una ay iniintindi ko pa ang pagiging patwitams niya. Iniintindi ko pa ang pag-iinarte niya. Pero habang tumatagal ay unti-unti kong binibuild up sa kanya na sadyang hindi niya talaga siguro ako mahal dahil hindi niya magawang ibigay sa akin ang isang bagay na gustong gusto ko. Hanggang sa pagdaan ng mga araw Mama Mia, sa pagpaparinig ko kay Martina ay bigla na lang itong pumayag na may mangyari sa aming dalawa. Sigurado ka ba? Akala ko ba ayaw mo? Akala ko ba ang gusto mo ay tsaka na kapag mag-asawa na tayo? Sabi ko pa, pero ang totoo Mama Mia ay tuwang-tuwa naman ako nung sinabi niya na gusto na niyang may mangyari sa amin. Leon, gusto ko kasi talagang patunayan na mahal kita. Gusto kong patunayan na ikaw lang at wala ng iba. Kung ito ang tanging paraan para mapatunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal, handa akong ibigay sa iyo ang pagkababae ko. Mama Mia, nag-cutting classes na lang kami nung araw na yon. Agad kaming pumunta sa isang malapit na motel. Doon ibinigay sa akin ni Martina ang kanyang pagkababae. Nung una ay halatang halata ko ang kanyang takot. Pero sinabihan ko siya na huwag siyang matakot at ako ang bahala sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hindi naman ako papayag na masaktan siya. Basta magtiwala lamang siya sa akin. At yun nga ang ginawa ni Martina Mama Mia. Ipinagkatiwala niya ang kanyang buong sarili sa akin. At masayang-masaya naman ako nung malaman kong virgin pa si Martina. Pero Mama Mia, aaminin ko na hindi po yun kasing saya nung maramdaman ko nung unang may mangyari sa amin noon ni Elizabeth. Iba pa rin kasi talaga Mama Mia kapag mahal mo ang babaeng katalik mo. Hindi ko kasi talaga mahal si Martina. Ginagamit ko lang naman siya para wag akong magmukhang kawawa sa harap ni Elizabeth at sa bago niyang boyfriend. Hanggang sa nung yung may mangyari sa aming dalawa ni Martina ay naulit ng naulit. At wala pang ang isang taon ang aming relasyon Mama Mia ay nagbunga na ito. Nabuntis ko na si Martina. Nung una ay takot na takot talaga kami kung ano bang dapat naming gawin. Pareho kasi kaming nag-aaral pa noon. Mama Mia, hindi namin alam kung paano aaminin sa mga pamilya namin ang katotohanan. Pero wala namang sikretong hindi nabubunyag pagdating ng panahon. Kasi nabuking ng mama ni Martina, si Martina na buntis ito nung makita niya itong nagsusuka at makita niya ang stock ng sanitary napkin nito ay hindi pa nagagalaw. Galit na galit ang mga magulang niya sa aming dalawa. Bigla niyang pinatawag ang mga magulang ko. Ang mga magulang ko naman ay nagalit din sa akin. Napaka-irresponsable ko raong lalaki. Bakit daw hindi kami nag-ingat ni Martina? Bakit daw mas inuna namin ang aming kapusukan? At dahil nga pareho pa naman kami noon Mama Mia na nag-aaral pa, ay ang mga magulang namin ang nagdesisyon na ipakasal kaming dalawa. Hindi na kami mga minor de edad noon Mama Mia. Dahil ang totoo niyan ay magtatapos na rin ako noon ng kolehiyo. Habang si Martina naman ay magna 19 years old na. Kaya naman ay ipakasal kaming dalawa. After mga anak ni Martina Mama Mia ay inihanda na agad ang magiging kasal namin. Ayaw kasi talaga ng mga magulang ni Martina na tawagin siyang disgrasyada lalong-lalo na sa kanilang angkan. Kahit hindi pa kami handa noon Mama Mia, at least ako, kahit na magto-24 na ako noon at kakagraduate lang, ay hindi pa rin ako handang magpakasal. Wala pa kasi talaga sa isip ko noon Mama Mia ang pagpapakasal. Ang nasa isip ko noon ay magtrabaho at i-enjoy ang buhay ko. Pero dahil nga sa malaking responsibilidad na pinasok naming dalawa ni Martina ay wala naman kaming nagagawa.
Tanging mga magulang lang namin ang nagdedesisyon sa bagay na yon. Hanggang sa nakapagtrabaho na ako sa isang malaking kumpanya, Mama Mia. Nung una ay hindi pa ganun kakalakihan ang sweldo ko. Pero dahil sadyang mas magaling ako sa trabaho ay sunod-sunod po ang naging promotion ko sa loob lamang ng 1 taon. Kaya naman, tumaas din ang pasahod sa akin. At dahil nga kayang-kaya ko namang mag-provide para sa pamilya ko, Mama Mia, ay sinabihan ko na lang si Martina na maging full-time housewife na lang. Nung una ay gusto sana ni Martina na magkaroon siya ng sarili niyang karir. Pero ang sabi ko, mag-focus na lang siya sa pag-aalaga niya sa anak namin at sa akin. Kayang-kaya ko naman silang buhayin at kayang-kaya ko namang ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Nung una ay tumutol pa si Martina. Ang gusto raw niya ay magkaroon ng sarili niyang pera. Sabi ko ay bibigyan ko siya ng allowance. Mahirap naman kasi na iba ang mag-aalaga ng anak namin. Sabi ko, maaatim ba niya na paalagaan sa iba ang anak namin habang siya ay nagtatrabaho? Paano kung maltratuhin yung bata? Paano kung hindi alagaan ng maayos? Doon, Mama Mia, ay napag-isip-isip ni Martina na may punto din naman ang mga sinasabi ko. Kaya naman hindi naglaon ay pumayag na lang siya sa gusto kong maging full-time housewife siya. At dahil nga, Mama Mia, sa perang kinikita ko, ay hindi ko na po naiisip na unti-unti na pala akong kinakain ng kamunduhan. Oh, Mama Mia, dahil sobra-sobra naman ang kinikita ko para sa aking pamilya, ay nagkakaroon pa ako ng ekstrang pera para sa aking mga bisyo. Doon po ako nagsimulang manigarilyo. Doon din po ako nagsimulang uminom-inom kasama ang mga katrabaho ko. Mama Mia, nung una, ay nag-aalala si Martina sa akin. Bakit daw ako laging nakainom kapag umuuwi? Pero nilalambing ko lang naman siya. Ang sabi ko, pagpapalakas ko lang yun sa mga boss ko nang sa ganun ay ma-promote ulit ako. Well, part naman ng dahilan na yun ay totoo, Mama Mia. Dahil kasakasama naman namin ang iba naming mga bosses kapag nag-iinom kami. Nung una ay alalang-alala si Martina. Pero habang tumatagal, siguro ay nasasanay na rin siya sa pag-inom-inom ko lalo na kapag Biyernes. Kaya naman binabaliwala na lang ito ng asawa ko. Mama Mia, napapansin ko na ang asawa ko ay napaka-supportive sa akin. Hindi po siya masyadong selosa. Well, may mga pagkakataon na nagsiselos siya, pero nakikita ko naman na mahal niya ako. At dahil nga sa pagmamahal niya, Mama Mia, unti-unti akong nagsasawa sa kanya. Unti-unti kong iniisip na hindi naman good enough sa akin si Martina. Para sa lalaking katulad ko na kumikita ng malaki. Para sa lalaking katulad ko na kayang mag-provide para sa isang magandang babae, dapat ay hindi ako nagsettle kay Martina. Doon nag-umpisa, Mama Mia, na nababaliwala ako si Martina. Ang nasa isip ko kasi noon ay lagi lang naman itong nandyan. Isang text ko lang ay agad itong sumasagot. Isang chat ko lang ay nagkakandara pa agad ito sa pagre-reply. Tulad na lang nung naiwan ko ang papeles ko sa bahay namin ay agad-agad itong nagsabi na pupuntahan niya ako sa opisina at ihahatid niya ang papeles ko. Pero inutusan ko ang guard, Mama Mia, na wag na siyang papasukin at kunin na lang ang papeles. Ang totoo niyan, Mama Mia, hindi na kasi masyadong maalaga sa katawan niya si Martina. Hindi naman ito kagandahan mula pa noon. Pero mas lalo itong naging losyang nung manganak na. Kaya ayokong makita ng mga kasamahan ko na ganoon ang itsura ng asawa ko. Mama Mia, tinawagan pa ako ni Martina nung maihatid na niya ang papeles sa guard. Akala ko ay magagalit siya dahil hindi siya pinapasok ng guard, pero hindi. Nakangiti pa rin ito sa kabilang linya na nagsasabi na nasa may guard na raw ang papers ko at ipapapasok na lang daw ito sa loob.
Nagpasalamat ako sa kanya ng bahagya pagkatapos ay agad ko nang binaba ang telepono. Ni hindi ko na nga sinabi noon, Mama Mia, ang mga katagang sinabi niya bago ko pa makat yung tawag. Mahal kita, Leon. Yun ang sabi ni Martina. Ewan ko ba, Mama Mia? Imbis na dapat ay kiligin ako dahil mahal ako ng asawa ko, ang totoo niyan ay medyo nandidiri ako sa bawat pagkakataon na sinasabi niyang mahal niya ako. At dahil nga na-promote na naman ako, Mama Mia, ay nagkaroon na naman ako ng pandagdag sa sahod ko. Pero hindi ko sinabi kay Martina ang promotion ko na yon para hindi niya malaman ang dagdag kong sahod. Ang nasa isip ko kasi noon, Mama Mia, dapat personal ko ng pera yon. Hanggang sa dahil nga meron na naman akong extrang pera, ay nadagdagan po ang mga bisyo ko. Bukod sa pag-inom, paninigarilyo at pagbabarkada, ay nagkaroon na rin ako ng mga side chicks, Mama Mia. Ang naisip ko lang naman noon ay libangan lang naman. Wala naman itong seryosohan. Kumbaga, gusto ko lang i-enjoy ang pagkatao ko. Gusto ko lang i-enjoy ang pera ko. Gusto ko lang i-enjoy ang buhay na hindi ko naranasan dahil maaga akong nag-asawa. Mama Mia, meron akong mga iba't ibang klase ng babae. Nung una ay pa-fun-fun lang. Nung una, Mama Mia, ay hindi naman seryosohan. Kumbaga, one night stand lang. Nililibre ko lang yung babae, may mangyayari sa amin, kinabukasan wala na. Ganun lang. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nahuli nga ako ni Martina na may iba akong babae. Naiwan ko kasi ang cellphone ko sa kama nung naliligo na ako. Late naman kasi akong nagising nung araw na yun, kaya hindi ko na namalayan na hindi ko na pala nabitbit sa banyo ang cellphone ko. Dahil nga naka-silent naman ito ay hindi ko narinig na nag-ring ito at nag-notify na may message. Mama Mia, nung makalabas ako ng banyo at pasipol-sipol pang nakatapis ng tuwalya, ay nakita akong nakatingin sa cellphone ko ang asawa ko habang umiiyak. Malalaki ang patak ng kaniyang mga luha noon. Oh, ano yung tinitignan mo sa cellphone ko? Tanong ko sa kanya. Sino ba tong nag-text sa'yo, ha? At saan kayo magkikita? Bakit sa dating lugar? Bakit honey ang tawag niya sa'yo, ha? Sunod-sunod niyang tanong habang hindi pa rin humihinto sa pagtulo ang kaniyang mga luha. Ano kasi? Ano yan? Wala yan. Pagpapalusot ko. Pero nagalit na siya, Mama Mia. Paano mo ako nagawang lokohin, ha? Paano mo ako nagawang lokohin, Leon? Sabi niya sa akin. At dahil wala na akong lusot noon, Mama Mia, ay naggalit-galitan ako. Alam ko kasi, Mama Mia, na hindi matitiis ni Martina kapag nagagalit na ako. Bakit ka ba naman kasi nangingialam ng cellphone ng may cellphone? Hindi mo ba alam na kawalang respeto yan? Hindi mo ba alam na privacy ko to? Hoy Martina, kahit mag-asawa na tayo, wala kang karapatan na pakialaman ng mga personal kong gamit. Sabi ko sa kanya. Mas umiyak naman siya ng mas malakas, Mama Mia. Ang sabi niya, napakagago ko raw para sa kanya pa isisi ang bagay na yon. Pero hindi ako nagpatinag. Hanggang sa sinabi niya, Mama Mia, na maglalayas siya. Pero noon ay umiyak ang anak namin. Doon ako nakakuha ng tiyempo. Maglalayas ka? Paano anak natin? Paano mo siya bubuhayin? Please naman, Martina. Libangan ko lang to hindi naman to seryoso. Patawarin mo na ako, hindi na mauulit. Huwag nating sirain ang pamilya natin para sa ganito lang, di ha? Sabi ko sa kanya. Mama Mia, sadyang lambutin talaga ang puso ng asawa ko. Sadyang madali siyang magtiwala. O siguro sadyang mahal lang talaga niya ako. O siguro dahil may anak kami, kaya agad niya akong pinatawad sa pagkakamali kong yun. Ni hindi man lang ako lumuhod para humingi ng tawad.
Simpleng paghingi lang ng tawad na labas sa ilong. Pero agad din naman niya akong pinatawad. Mama Mia, ang totoo niyan ay nangako ako sa kanya na hindi ko na uulitin ang pagkakaroon ng ibang babae. Pero hindi ko naman napanindigan ang pangako kong yun dahil hindi ko maiwasan ang mga babaeng umaaligid-aligid sa akin. Siguro nga Mama Mia, totoo ang sinasabi nila. Kapag ang lalaki ay may asawa na, pagkatapos ay may pera pa, ay babae na mismo ang lumalapit sa kanya. Kaya naman paano ko ba matatanggihan ng grasya? Paano ko ba iiwasan ang tukso kung tukso mismo ang lumalapit at nangaamo sa akin? Kaya naman Mama Mia, ang ginawa ko na lang ay mas naging maingat ako. Nang sa ganoon ay hindi na ako mabuking pa ni Martina. Nung malaman nga ng best friend kong si Gab, ang mga pinagagagawa ko ay winarningan niya ako Mama Mia. Alam mo Leon, mabait na babae ang asawa mo, matinong babae. Alam mo kahit mahal na mahal ka niyan, darating ang araw na magsasawa din yan sa kakaintindi sa'yo. Darating ang araw na magsasawa din yan sa kakapanakit mo sa kanya. Alam mo bang pang-aabuso yung ginagawa mo? Please, kung ayaw mong masira ang pamilya mo, tigilan mo na yung kalokohan mo. Natatandaan ko pa na payo ni Gab sa akin noon. Mama Mia, ang sabi pa niya ay baka iwanan raw ako ni Martina. Pero tinawanan ko lamang si Gab. Secure na secure ako sa pagmamahal ng asawa ko sa akin. Alam ko Mama Mia na mahal ako ni Martina. Patay na patay siya sa akin at hindi niya kakayaning mabuhay nang hindi ako kasama. Kaya naman alam ko na kahit siguro 100 beses pa niya akong mahuling mambabae, ay hindi pa rin niya ako magagawang iwanan. Ganon ako kasigurado sa pagmamahal sa akin ng asawa ko. Ganon ako kasigurado Mama Mia. Na kahit na anong mangyari, ay nasa akin pa rin ang puso ni Martina. Kaya naman hindi ko pinansin ang advice sa akin ng matalik kong kaibigan si Gab. Hindi pa rin ako tumigil sa pambababae ko Mama Mia. Well, dapat namang magsaya si Martina dahil kahit nambababae ako ay wala naman akong sineseryoso sa mga babaeng yon. Pawang side chicks lang talaga. Pawang libangan lang. Boring kasi talaga sa kama ang asawa ko Mama Mia. Hindi marunong mag-explore. At kapag may sinasabi akong subukan namin ay takot agad ang nangingibabaw sa kanya. Kaya naman hindi ko talaga naiintindihan ang sarili ko kung bakit naghahanap ako ng iba noon. Siguro nga yun ang dahilan. Ang kakulangan ni Martina pagdating sa kama. Kaya naman Mama Mia, ang akala ko nga noon ay hanggang doon lang. Hanggang fling-fling lamang. Mama Mia, hanggang sa may isang multo ng kahapon na bumabalik sa aking kasalukuyan. Ang babaeng una at labis-labis kong minahal. Si Elizabeth. Mama Mia, nagkita kaming dalawa ni Elizabeth accidentally sa isang bar habang nag-iinuman kami ng mga kasamahan ko sa trabaho. Nagkabanggaan pa kaming dalawa at pasuray-suray na siya noon pero hindi pa naman masyadong lasing. Nung makilala niya ako ay agad lumapad ang mga ngiti niya. Leon, ikaw na ba yan? Tanong niya sa akin. Ako naman, Mama Mia, ay hindi alam kung ano ang naramdaman. Para akong isang teenager na una ulit magkaka-crush. Sabik naman akong niyakap siya. Elizabeth, kumusta ka na? At dahil nga sa nagkita kaming dalawa ay iniwanan ko na ang mga kasamahan ko sa trabaho. Maging si Elizabeth ay iniwanan na rin ang mga kaibigan niya sa kabilang table at lumabas na kami sa bar na yon. Nagpunta kami sa isang cafe para uminom ng kape para mahimasmasan siya sa kanyang pagkalasing. Nag-usap kaming dalawa, Mama Mia.
Nag-exchange kami ng cellphone numbers at mga social media accounts. Siyempre, ang binigay kong number, Mama Mia, ay yung pangalawa ko, yung hindi alam ng asawa ko. Pati na rin, yung mga social media accounts ko ay yung mga pangalawang accounts ko kung saan nakablock ang asawa ko. Mama Mia, hindi po doon nagtatapos ang pagkikita naming dalawa ni Elizabeth. Dahil kinabukasan ay naging magka-text agad kami hanggang sa nag-usap kaming dalawa na magkitang muli. At dun sa pagkikita namin sa ikalawang pagkakataon, Mama Mia, ay nanumbalik ang feelings ko para sa kanya. Paano ba naman kasing hindi manumbalik? Sa motel kami agad nagkita. Agad kaming nagkaroon ng bakbakan. Mama Mia, hindi pa rin nagbabago si Elizabeth. Napakagaling pa rin talaga niya pagdating sa kama. Walang panama yung mga batang-bata kong side chicks. Iba pa rin si Elizabeth. Siguro nga dahil mahal ko siya. Kaya naman kakaiba ang aming pagniniig dalawa. Kung magaling na noon si Elizabeth ay mas naging magaling siya ngayon. Nadala niya ako sa langit, Mama Mia. Paulit-ulit. Hanggang sa nagkaroon na nga kaming dalawa ng sikretong relasyon. Mama Mia, kahit na may pagka-materialistic itong si Elizabeth, ay gustong-gusto ko naman yon. Dahil masayang-masaya ako kapag napo-provide ko ang mga pangangailangan niya. Mula sa alahas, bags, damit at kung ano-ano pa ay binibili ko para sa kanya. At ang kapalit naman noon, Mama Mia, ay ang matindi niyang serbisyo pagdating sa kama. Iba akong magserbisyo si Elizabeth. Walang balat ng katawan ko ang hindi niya pinagsisilbihan. Kaya naman alam kong sulit na sulit bawat sentimong ginagastos ko sa kanya. Mama Mia, dahil nga sa halos araw-araw na kung may mangyari sa amin ni Elizabeth, ay nahumaling akong muli sa kanya. Nakalimutan kong may pamilya ako. Nakalimutan kong may Martinang laging nag-aantay sa pag-uwi ko. Hanggang sa isang araw ay naisip ko na lang na hindi ko nakakayanin pang mabuhay kapag nawala sa akin si Elizabeth. Siya na ang gusto kong makasama. Siya na ang gusto kong makaniig gabi-gabi. Siya na rin ang gusto kong makita bawat umaga sa pagmulat ko ng aking mga mata. Napagtanto ko noon na mahal ko pa nga talaga si Elizabeth at kailanman ay hindi siya napalitan ni Martina dito sa puso ko. Kaya naman, Mama Mia, isang napakalaking desisyon ang ginawa ko noon. Sinabi kasi sa akin ni Elizabeth, Mama Mia, na nagsasawa na siya sa aming dalawa. Nagsasawa na siya sa kung anong meron sa amin. Ang gusto niya raw ay may pagsigawan na niya sa buong mundo na siya ang nagmamay-ari sa akin. Nakakakilig naman ang pagkakataon na yon. Nakakakilig ang pakiusap niya na yon. Ibang magpakilig si Elizabeth, Mama Mia. Alam niya kung saan ang kiliti ko. Tinanong ko siya kung anong gusto niyang mangyari. Ang gusto ko, iwanan mo ang asawa mo. Ang gusto ko, ako ang piliin mo. Kung ako talaga ang gusto mo, kung ako talaga ang mahal mo, hindi mahirap sa iyong gawin ang mga nire-request ko. At isa pa, ang gusto ko rin, minimum lang ang ibigay mong sustento sa asawa mo, ha? Yung anak nyo lang ang sustentuhan mo at wag na siya. Gusto ko kasing bumuo ng pamilya. Kasama ka, Leon. Akala ko ba gusto mo rin na magkapamilya tayong dalawa? Panlalambing pa nito sa akin. At yun ang kahinaan ko, Mama Mia, ang mga paglalambing sa akin ni Elizabeth. Kaya naman, ginawa ko ang nais niya, Mama Mia. Iniwanan ko si Martina. Hiniwalayan ko siya at sumama ko kay Elizabeth. Mama Mia, nakiusap pa sa akin si Martina na wag ko siyang iwanan. Nakiusap pa siya sa akin na wag ko siyang ipagpalit kay Elizabeth dahil kasal kaming dalawa.
Nangako kami sa simbahan at nangako raw kami sa harap ng Diyos. Pero nung mga panahon na yon ay bingi ako sa mga pakiusap niya. Nung mga panahon na yon ay hindi ko naiisip ang Diyos, Mama Mia. Ganun pala kapag matindi ang pagmamahal mo sa isang tao. Kahit Diyos ay nagagawa mong suwayin. Kahit Diyos ay hindi mo papaniwalaan, masunod lamang ang damdamin mo. Kahit umiyak pa sa harapan ko si Martina, lumuhod at nagmamakaawang wag ko siyang iwanan, ay hindi pa rin yun nangyari. Dahil desidido na ako noon na si Elizabeth na ang gusto kong maging asawa. Ang naisip ko pa nga noon, Mama Mia, ay magpapaanal ako ng kasal sa kanya. Pero hindi ko muna sinabi yun kay Elizabeth dahil ang plano ko ay magiging sorpresa ko yun sa babaeng mahal ko. Kaya kahit anong pakiusap ni Martina noon ay hindi ko siya pinakinggan at wala na rin siyang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak at ngumawa ng ngumawa nung papaalis na ako ng bahay namin. Mama Mia, tulad ng sabi ni Elizabeth ay nagsusustento naman ako sa anak namin at kay Martina. Kaso habang tumatagal, Mama Mia, ay mas nagiging controlling si Elizabeth. Kinokontrol niya pati ang sweldo ko. Ang sabi niya, kailangan din daw na magbanat ng buto itong si Martina nang sa ganoon ay makapagsustento naman siya sa anak namin. Hoy Leon, hindi naman po pwedeng ikaw lang ang magsustento sa anak nyo, no? Kayong dalawang gumawa nun, kaya dapat lang na gumastos din si Elizabeth. Sabi niya. At dahil nga mahal na mahal ko si Martina, Mama Mia, ay dahil nga mahal na mahal ko si Elizabeth, Mama Mia, ay sinusunod ko ang bawat hiling niya. Sinusunod ko ang gusto niya at mula nga noon ay lumiit ng lumiit ang binibigay kong sustento kay Martina para sa kanila ng anak namin. Lagi na lang akong nagsasabi sa kanya na hindi sumasapat ang sweldo ko. Mama Mia, nung una ay pumapalag si Martina. Pero dahil wala naman siyang magagawa, ay tinatanggap na lang niya kung ano ang maibigay ko sa kanya. Mama Mia, wala pa pong 10% sa sahod ko ang binibigay ko bilang sustento sa kanila. Oo, Mama Mia, nakokonsensya po ako paminsan-minsan. Pero dahil nga sa labis-labis kong pagmamahal kay Elizabeth, ay hindi ko na lang iniisip yon. Ang hindi ko alam noon, Mama Mia, ay matipid pala talaga sa pera si Martina. Yung mga allowances na binibigay ko sa kanya mula pa noon ay kanya palang iniipon. Nalaman ko na lang na ginawa pala niya ng puhunan ang mga inipon niya para sa buy and sell business niya online. Mama Mia, nakikita ko kahit papaano na unti-unting bumabangon si Martina. Hindi pa rin kasi ako nakablock sa mga social media accounts niya, kaya naman sa tuwing may mga live selling siya ay nakikita ko ang lahat ng yon. Kahit papaano, Mama Mia, ay sumasaya ako dahil nakikita kong nakakayanan niyang mag-provide para sa kanilang dalawa ng anak namin nang hindi na kinakailangan ng tulong ko. Mama Mia, nakikita ko rin na nakakaya niyang mag-isa kahit wala ang tulong ko o tulong ng ibang tao o ng ibang lalaki. Kaya naman nung makita yun ni Elizabeth ay ang sabi niya ay tuluyan ko na lang daw putulin ang sustento ko para sa anak namin. Pumalag ako, Mama Mia. Pero sinabi sa akin ni Elizabeth na buntis raw siya kaya ang pagtuunan ko na lang daw ng pansin at pag-iipon ay ang magiging anak naming dalawa. Mama Mia, kahit na merong konsensya sa puso ko, at kahit na nasasaktan ako para kay Martina at sa anak namin, ay pinili ko pa ring panindigan si Elizabeth at ang sinasabi niyang pagbubuntis. Hanggang sa nakikita kong unti-unting nagtatagumpay si Martina. Nakita ko kasi, Mama Mia, na nag-open na siya ng kanyang physical store. Kasosyo niya doon ang iba niyang mga kapatid at meron na rin siyang munting kainan, Mama Mia. Nakita akong
inaalalayan siya ng kanyang buong pamilya. Nakita kong hindi pala nag-iisa si Martina. Mama Mia, habang tumatagal, doon ko nakikita kung anong klaseng babae bang pinakasalan ko. Akala ko kasi noon ay helpless na babae itong si Martina. Akala ko ay isa lang siyang babaeng sunod ng sunod sa lahat ng gusto ko. Siguro nga ginagawa niya yun noon dahil sa pagmamahal niya sa akin. Pero Mama Mia, nung iwanan ko siya, dun ko nakita na iba pala talaga kapag ang isang babae ay natuto ng tumayo sa kanyang sariling mga paa. At ang isa pang nakakagalit at nakakasakit ng damdamin, Mama Mia, ay nung sinabi sa akin ni Elizabeth na nakunan raw siya. Dahil raw sa sobrang stress niya sa akin, dahil nakikita niya raw na pinagmamasdan ko pa rin ang live selling ng dati kong asawa. Yun ang labis naming pinag-aawayan. Pinag-aawayan naming dalawa ni Elizabeth si Martina. Kahit na ang totoo ay wala na naman akong kontak sa dati kong asawa, Mama Mia. Ewan ko ba kung bakit. Pero kung kailan naman nagsasama na kami ni Elizabeth ay dun pa kami away ng away. At dun ko pa nakikita ang halaga ni Martina. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nung umuwi ako ng bahay galing sa trabaho, ay naabutan ko na lang na wala na ang mga gamit ni Elizabeth sa bahay ko. Meron siyang iniwang sulat. Ang sabi niya, wag ko na raw siyang hanapin dahil mukhang wala naman daw akong plano sa kanya. Meron na raw siyang ibang mahal. Mama Mia, sa ikalawang pagkakataon ay iniwan ako ni Elizabeth para sa ibang lalaki. Hindi pa rin pala talaga siya kontento sa akin. At ang balita ko ay mas mayaman sa akin ang lalaking yun. Siguro nga hindi talaga ako minahal ni Elizabeth. Siguro nga sa ikalawang pagkakataon, ang nakita niya lang sa akin ay ang pera ko. Ang nakita niya lang sa akin ay ang mga bagay na kaya kong maibigay sa kanya. Pero nung malaman niya na may isang lalaking mas higit pa ang kayang ibigay sa akin, ay agad siyang sumama dito at iniwan na lang ako basta. Mama Mia, ang pag-alis ni Elizabeth ay nagbigay ng dagok sa puso ko. Hindi ko alam kung nasasaktan ba ako o nasasaktan ang ego ko. Nasasaktan ba ang ego ko dahil alam ko sa sarili kong mali ang pinili ko. Mali na iniwan ko noon ang asawa ko para kay Elizabeth. Mali na mas pinili ko ang babaeng akala ko ay mahal ko. Mama Mia, ilang linggo din akong nagmukmuk noon sa bahay. Lumalabas lang ako kapag oras ng trabaho at kapag wala ng trabaho ay mukmuk na naman ako at umiinom mag-isa. Umiiyak mag-isa. Dun ko nalaman, Mama Mia, ang tunay kong kailangan. Dun ko na pag-isip-isip kung ano ang tunay na makapagpapasaya sa akin. Kung ano ang tunay na namimiss ko. Namimiss ko ang asawa ko. Namimiss ko si Martina. Namimiss ko ang pag-aalaga niya sa akin. Namimiss ko ang halos minu-minuto niyang pagsasabi sa akin na mahal niya ako kapag magkasama kami. Namimiss ko ang pagiging makulit niya. Namimiss ko ang mga yakap at mga halik niya. Mama Mia, dun ko nalaman na isang malaking pagkakamali ang ginawa kong pangiiwan sa kanya para kay Elizabeth. Kaya naman isang desisyon ang ginawa ko. Isang desisyon na alam kong pwede akong pagtawanan ni Martina. Mama Mia, kailangan kong ma-win back ang asawa ko. Sinubukan kong bumalik kay Martina. Sinubukan kong humingi ng tawad. Ang sabi niya, Mama Mia, ay matagal na raw niya akong napatawad. Ang sabi niya ay matagal na raw siyang nakamove on sa akin. Sana raw ganun din ako. Ang sabi pa niya sa akin, Mama Mia, wag ko na raw sasayangin ang oras ko dahil kahit anong gawin ko ay hindi na siya babalik pa sa akin. Mama Mia, doon ako mas nasaktan nung ang anak naming dalawa ay ayaw lumapit sa akin. Parang hindi ako nakilala ng anak ko. Pinakilala pa siya sa akin ni Martina.
Sinabi pa ni Martina na ako raw ang daddy niya. Pero ang anak ko ay umiling-iling at lumayo mula sa amin. Mama Mia, ilang beses pa akong nakiusap kay Martina. Ilang beses akong pabalik-balik sa kanya. Hanggang sa isang araw, ay nagulat na lang ako nung makipagkita siya sa akin na may kasama siyang ibang lalaki. At gulat na gulat ako, Mama Mia. Dahil ang lalaking kasama niya ay walang iba kundi ang matalik kong kaibigang si Gab. Leon, oras na siguro para aminin namin ni Gab sa iyo ang totoo. Panimulang sabi ni Martina. Doon ko nakita na magkahawak kamay pala silang dalawa. Nasaktan ako noon, Mama Mia. Gusto kong magwala pero alam kong hindi dapat dahil kasalanan ko naman ang lahat. Doon ay kwento ni Martina na si Gab raw ang tanging lalaking umaalalay sa kanya. Nung mga panahong iniwanan ko sila, nung mga panahong hindi ako nagsusustento, si Gab raw ang kasakasama niya kapag bumibili siya ng kaniyang mga pangnenegosyo. Si Gab raw ang nagbubuhat. Si Gab rin daw ang tumutulong sa kanya sa mga gawaing bahay at sa pagpapalaki ng anak namin. Si Gab raw ang hindi nang iwan. Si Gab raw ang nagpakita ng tunay na malasakit at tunay na pagmamahal. At yun din daw ang dahilan kung bakit unti-unting nahulog si Martina kay Gab at ganun din naman si Gab kay Martina. Ang sabi pa ni Gab, Mama Mia, ay wala naman daw talaga sa balak niya na mahulog sa asawa ko. Ang sabi niya ay nakonsensya lang daw siya. Dahil nga iniwanan ko si Martina. Ang sabi niya bilang best friend ko ay may pananagutan daw siya sa mga nangyari sa amin dahil hindi raw niya ako nagabayan ng maayos. Kaya naman daw bumabawi siya kay Martina sa pamamagitan ng pagtulong-tulong sa asawa ko. Mama Mia, dun ko nakita na peaceful na ang mukha ni Martina. At nung makita pa si Gab ng anak ko ay tinawag pa niya itong papa. Iba na ang papa ng anak ko. Ang best friend ko na. Nung makita ko kung gaano sila kasaya at kung gaano nila kamahal ang isa't isa, ay nahiya na rin ako na ipagsiksikan ang sarili ko sa kanila. Kaya pinili ko na lang na umalis sa lugar na yon. Pinili ko na lang na sabihin sa sarili ko na mag-move on na dahil ako naman ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ako naman ang pumili ng naging tadhana ko. Mama Mia, masakit. Noon ko lang kasi naramdaman na mahal ko pala si Martina. Nasanay lang siguro talaga ako sa sobrang pagmamahal niya kaya hindi ko naisip noon na mahal ko na pala siya. Ang akala ko kasi noon ay pwede ko siyang balikan anumang oras. Na kahit iwan ko siya sa tabi ay maghihintay pa rin siya sa akin kahit nasasaktan na siya. Mula nga nung makita ko kung gaano sila kasaya, Mama Mia, ay pinokus ko na lang ang sarili ko sa pag-move on. Nagkaroon rin naman ako ng mga bagong karelasyon pero hindi din nagtatagal ang mga yon. Mama Mia, lahat ng mga babaeng nakakarelasyon ko ay puro mga galit sa akin. Hindi ko makita sa kanilang pagmamahal na pinakita sa akin noon ni Martina. Siguro nga ito na ang karma ko. Ito na ang karma ko na mapunta ako sa mga maling babae. Sa mga maling babae na hindi kayang magmahal sa akin tulad ng pagmamahal noon ni Martina sa akin. Mama Mia, muli ay nakipag-usap ako kay Martina para sa anak namin. Pero ang sabi niya ay hindi raw niya mapipilit ang anak namin kasi lumaki daw ito na wala ako sa tabi nito. Ang sabi ko ay gusto kong mag-provide sa anak namin. Hindi naman yun tinanggihan ni Martina, Mama Mia. Kaya nagsusustento ako sa anak namin. Kung minsan ay nakikita ako pa na pinipilit ni Martina ang anak ko na kausapin ako. Pero sadyang malayo ang loob ng anak ko sa akin.
Siguro nga, Mama Mia, dahil yun sa alam ng anak ko kung paano ko pinaiyak noon ang nanay niya. Sa alam ng anak ko kung paano ko sinaktan noon ang ina niya na walang ibang ginawa kundi mahalin kaming dalawa. Doon ko napagtanto, Mama Mia, na kahit pala gaano pala tayo kamahal ng isang tao, ay dadating at dadating pa rin ang panahon na mapapagod din sila sa atin. Lalo na sa isang katulad ko na hindi marunong magpahalaga ng kanyang damdamin. Darating at darating din pala ang panahon na kahit iyak siya ng iyak noon, kahit nagmamakaawa siyang wag ko siyang iwan, ay siya na rin ang pumupulot sa sarili niya at siya na rin ang kusang kumuwala sa tanikala naming dalawa. Mama Mia, 1 taon lang matapos ideklara sa akin ni Martina at ni Gab ang kanilang relasyon, ay nag-file na si Martina ng petition for annulment sa aming kasal. At sa tingin ko nga, sa susunod na taon ay baka mag-grant na ito ng korte. Ang sabi ng anak ko ay nais daw talaga ni Gab na pakasalan ng mama niya. Botong-boto naman daw ang anak ko sa Papa Gab niya dahil kitang-kita niya kung paano nito mahalin ang mama niya. Mama Mia, alam ko, wala na akong magagawa pa. Tanggap ko na ang mga nangyari sa buhay ko, pero hindi ko pa rin minsan maiwasang mag-isip na kung sana ay kaya ko pang ibalik ang panahon at itama ang lahat ng pagkakamali ko noon, ay gagawin ko. Ibibigay ko kahit ano, kahit lahat ng pera ko, kahit posisyon ko sa kumpanya, kahit kabataan ko ibibigay ko, Mama Mia. Mabigyan lang ako ng isang pagkakataon para wag masira ang pamilya ko. Pero alam kong imposible na ang lahat. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala ng pag-asa pa sa aming dalawa ni Martina. Mama Mia, masaya rin naman akong nakikitang masaya si Martina at ang anak namin. Sana ay darating ang panahon na tuluyan na akong mapatawad ng anak ko. Alam ko naman din, Mama Mia, na ginagawa rin ni Martina ang lahat ng makakaya niya para magkaayos ako at ang anak namin. Pero siguro, sadyang malalim lang talaga ang sugat na naiwan ko sa puso ng anak ko. Ang sabi nga nila, Mama Mia, the best way to love thy children is to love thy mother. And the best way para mas madali kang kagalitan ng mga anak mo ay ang saktan mo ang kanilang pinakamamahal na ina. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko at nitong kwento ng buhay ko. Nawa sa mga lalaking nakikinig ngayon, huwag niyo pong ipagpalit ang inyong pamilya, ang inyong asawa sa panandalian niyong ligaya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Leon. Leon, ang sabi nila ay hindi naman tayo na-define ng mga pagkakamali natin sa buhay. Naniniwala pa rin ako, Leon, na may pag-asa pa rin sa buhay mo. Matuto kang magsisi, matuto kang lumapit sa Diyos. At kapag na-annul na ang kasal ninyong dalawa ni Martina, ay buhos mo ang sarili mo sa paghahanap sa Panginoong Hesus. Pasasaan at pasasaan ba't makakahanap ka rin ng taong itinadhana niya para sa'yo. At tulad nga ng sinabi ni Leon, sa mga lalaki ngayong may asawa na, lalo pat ikinasal kayong dalawa, ang asawa po ay bigay ng Panginoong Diyos. Nagsumpaan po kayo sa harap ng Panginoong Diyos. Kaya sana bago kayo gumawa ng mali, sana bago kayo gumawa ng isang bagay na makakasakit sa inyong kabiyak, sana ay paulit-ulit niyong isipin kung ano kaya ang nararamdaman ng Diyos sa mga ginagawa ninyo. Naging masaya kaya ang Diyos sa mga aksyon ninyo? Kung sakali man na magmahal talaga kayo ng iba, bago kayo maghanap ng iba, bago kayo makipagrelasyon sa iba, ayusin niyo muna kung ano ang meron sa inyo ng asawa mo. Makipaghiwalay ka muna ng maayos.
Mag-file ka muna ng annulment ng maayos. Hindi yung lolokohin mo siya. Kasi kapag nagloko ka, kapag niloko mo ang isang tao, hindi lang kasi puso niya ang winasak mo, kundi kanyang buong pagkatao, kanyang kaluluwa, kanyang isipan, at kanyang katawan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito ni Leon, paki-like naman at paki-share ng video na to. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. At syempre, meron po tayong ibang mga videos available. Kung meron pa kayong hindi mga narinig dyan, hindi mga napanood dyan, pwede niyo pong i-click. May mga link po dyan sa inyong harapan, sa inyong mga screen. And syempre po, maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtitiwala ninyong lahat sa inyong mga kwento dito sa amin. At kung hindi ka pa nakapag-send ng sarili mong kwento at nais mong magbahagi ng kwento ng buhay mo, mag-email ka lamang mamamia.cdo0317@gmail.com. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mama Mia.